Pinakawalan na ni Jeffrey ang mga labi ko. I miss you, hon. Sabi pa nito, hindi na ako nakapagpigil pa at kusa na lang na lumapit ang labi ko sa labi niya, kahit ako man ay sobrang nananabik sa kanya, hanggang sinalubong niya na ang mga halik ko. Hanggang sa inihiga niya na ako sa sofa at doon inumpisahan niya na ang paggapang ng halik sa akin. Bawat dampi ng mga labi niya ay nagbibigay sa akin iyon ng kakaibang sensasyon at kakaibang pakiramdam. Hanggang sa tuluyan niya nang nahubad ang mga saplot ko sa katawan at naghubad na din siya. Chris, banggit niya sa pangalan ko nang titigan niya ang buong katawan at hinaplos ang pisngi ko. Jeffrey, banggit ko. Saka muli niya akong hinalikan sa labi ng marubdob. Pareho kami nananabik sa isa't isa. Hinaplos ko ang buhok niya at napapikit ako sa ginagawa niya sa akin. Nang mga oras ng iyon ay pinagsaluhan namin ang isang mainit na sandali. Hanggang sa pareho na lang kami ng hina nang pareho naming naabot ang rurok ng kaligayahan. Pareho kami naghahabol ng hininga at nakasampa ang pisngi ko sa balikat niya. Siya naman ay parang lantang gulay na sumandal sa sofa habang ako'y nanatili sa kandungan niya. Maya-maya pa'y tatayo na sana ako sa kandungan niya. Pero pinigilan niya ako. Huwag ka munang umalis. Wika pa nito sa pagod na boses. Jeffrey, magluluto pa ako. Protesta ko naman. Later, okay? Hayaan mo muna akong namnamin ang mga sandaling ito. Lambing pa nito. Niyakap niya ako at tinayaan ko na lang muna siya. Just for a while, please. Anito at napabuntong hininga na lang ako. Mamaya, tatayo na naman yan. Maktol ko. So? What's the problem? Imagine, 5 years mong hindi ginampanan ang obligasyon mo bilang asawa ko. Panunumbat pa nito sa akin. Umangat naman ang kilay ko. Loko to ah, ako pa talaga may kasalanan. Kung hindi niya ako ipinakulong, edi sana magsasawa siya sa katawan ko. Kasalanan ko pa talaga? Inis kong tanong sa kanya. Hindi naman sa ganoon. Sa akin lang naman, hayaan mo muna ako na namnamin ang sandaling ito. Sabi pa nito, kung hindi mo lang ako ipinakulong noon, edi sana nagsawa ka sa katawan ko. Edi sana walang iba lalaking umangkin sa akin kundi ikaw lang. Pang-iinis ko pa. Tinitigan naman ako nito sa mata habang salubong ang kilay. Pagtatalunan ba natin yan? Di ba't sinabi ko sa'yo noon kapag nagsisiping tayo, ayokong bumanggit ka ng ibang lalaki? Piko na nitong sabi. Ikaw naman ang naunang manumbat eh. Sagot ko naman. Sumbat? Sinumbatan ba kita? Sabay napapikit ito ng mata at isinandal ang ulo sa sofa habang minamasahin niya ito. Habang ako naman ay nanatili pa rin sa kandungan niya. Ang sabi mo kasi hindi ko ginampanan ng pagiging asawa ko sa'yo. Kasalanan ko ba? Ikaw naman ang may kagagawan kung bakit 5 taon kong hindi ginampanan ng pagiging asawa ko sa'yo. Pinakulong mo ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. O ginawa mo lang iyon dahil para mas lalo kang makaganti kay daddy. Dahil nagiganti ka sa kanya kaya akong pinagbalingan mo. Inis ko pang panunumbat sa kanya. Huminto na naman ito sa pagmasahe sa ulo niya tumingin sa akin. Tapos ka nang magdaldal? Magdaldal ka pa. Kahit kailan bungangera ka talaga. Wika pa nito, lalong nagpanting ang tenga ko. Sinampal ko ang bunganga niya. Aray! Gulat naman itong bigkas at tinignan ako ng masakit. Bungangera ka na nga, sadista ka pa. Yung pagka-eskandaloso mo, nariyan pa pala. Pangiinis pa nito sa akin. Tumayo ako. Hinayaan niya lang ako. Pagkatapos ay isa-isa kong pinulot ang nakakalat kong damit na pinaghagis niya kung saan-saan. Saka tiningnan ko siya ng matalim at nakabusangot pa ako. Bahala ka nga sa buhay mo. Sabay irap ko sa kanya at nagtungo sa kwarto. Pagpasok ko isinara ko ng malakas ang pinto ng kwarto. Saka ibinagsak ang mga damit ko sa kama. Ang baliw na yun, sinabihan akong bungangera, sadista at skandalosa. Bahala siya dyan. Hindi ako magluluto. Nagtungo na lang ako sa banyo at para magbabad ng katawan sa bathtub na may bubble soap. Ilang minuto akong nanatili sa banyo. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng pananakit ng ulo. Kasabay noon ay ang pag-agos ng dugo sa ilong ko. Shit, bakit naging madalas ang pagdurugo ng ilong ko? Hinihilamusan ko ito kaya ang dugo ay napupunta rin sa bathtub. Hinayaan ko lang munang tumulo ang dugo sa ilong ko. Mga ilang sandali pa ay tumigil na rin ito. Dali-dali ako nag-shower at pagkatapos ay nagsuot ng roba at lumabas sa banyo.
Saka kinuha ko ang gamot ko sa bag ko at ininom ko ang para sa pain reliever. Kahit na walang tubig ay niluloko na lang iyon. Ayoko kasing lumabas na nagtatampo ako sa asawa ko. Pagkatapos ay nagbihis na ako tumiga sa kama. Buti at nakatulog naman ako. Krista, wake up. Han, yugyug ni Jeffrey sa balikat ko. Bakit ba? Inaantok pa ako. Reklamo ko sa paos na boses. Bumangon ka na dyan para makakain na tayo. Ani Jeffrey. Ewan wala akong gana. Kuno ay pagtatampo ko. I'm sorry kung na-offend kita kanina. Paglalambing naman ito sa akin at umupo sa gilid ko. Okay lang. Sanay na naman ako. Kumain ka na lang doon. Sabi ko. I'm sorry na nga. Tara na, sabay na tayong kumain. Pag hindi ka tumayo dyan, sige, ikaw na lang kakainin ko. Sabay kiliti nito sa akin. Napatili ako sa pangingiliti niya sa tagiliran ko kaya bumangon na lang ako. Oo na, huwag mo na akong kilitiin. Tara na, baka lumamig ng pagkain. Sabay hila nito sa akin para tumayo. Nagluto ka? Ngiti kong tanong sa kanya. Yes. Sabi mo kasi magluluto ka. Alam ko naman na may topa ka na naman. Ngiti pa nito habang nakaakbay sa akin. Siniko ko ito. Nakakapikon ka na ha? Sabi ko pa. Sadista ka talaga ha? Ngiti pa nitong sabi sa akin. Inarapan ko lang siya. Pagdating namin sa mesa ay kinuha niya ang isa niyang kamay na nakaakbay sa akin. Saka pinaupo ako sa upuan kaharap sa mesa at umupo na rin ito sa tabi ko. Ang bango naman ang niluto mo. Sabay langhap ko ng usok ng nilagang karne. Sinali na niya ako ng kanin sa plato ko saka sinandukan ng sabaw sa isang mangkok. Ubusin mo yan ha? Ang payat mo, para ka ng stick. Wika pa nito. Bakit? Sobrang payat ko na ba? Wika ako pa. Sa palagay mo hindi? Ano bang pinagagagawa mo at ganyan na lang bumagsak ang katawan mo? Nakabusangot ito. Ganito ba talaga siya? Lagi na lang mabilis uminit ang ulo niya. Kumakayod ako ng mabuti para may makain ako. Sagot ko naman nang wala sa sarili. Nakapagtapos ka naman ng pag-aaral, bakit pagbebenta pa talaga ng katawan ang naisipan mong gawin? Busangot na ani pa nito. Sumubo muna ako ng kanin. Yun kasi ang madaling paraan para mabuhay. At hindi ako pwede mag-apply dahil may record ako sa polis. Pang-uuyam ko naman na sagot sa kanya. That's bullshit reason! Nagulat pa ako sa pagtaas ng boses nito. Maraming marangal na trabaho pero yun pang naisipan mo? Ano bang problema mo? Nasa harap tayo ng pagkain, no? Kung hindi mo matanggap ang pagkatao ko, pues, pwede ka naman makipag-divorce sa akin. Nang sa ganoon, makapili ka ng babae na malinis at makakasundo mo. Inis ko namang tugod sa kanya. Ngunit ang totoo ay nasasaktan ako dahil iiwan ko naman siya pagdating ng araw. At gugustuhin ko na lang na sumaya siya sa piling ng iba. Dahil pakiramdam ko, hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Pakiramdam ko unti-unti na bumibigay ang katawan ko. Kahit gustuin ko pang mabuhay, kung hanggang dito na lang talaga binibigay na buhay para sa akin. Divorce? Gusto mo makapag-divorce sa akin? Sabay bagsak ng 2 kubyertos na hawak niya at sa lubong ang kilay na tumingin sa akin. Kung hindi naman tayo magkasundo, dapat nga noon pa natin yun ginawa, di ba? Hindi mo naman ako mahalad siguro. Satisfied ka na sa paghiganti mo sa ama ko. Mangiyak-ngiyak ko ng sagot sa kanya. Saka kinibot niya pa ang labi niya sa tagiliran. Hindi ko nga alam kung bakit naisipan mo pang kidnapin ako at dalhin rito at makapag-deal sa akin. Kulang pa ba paghiganti mo sa ama ko? Chris, mahina nitong tawag sa pangalan ko nang makita niya na nanunubig na ang mga mata ko. Hindi pa ba sapat sa iyo ang mga pinagdaanan ko? Para makontento ka sa lintik na paghihigante mo sa ama ko? Masaya ka na ba? Na nakikita mo ako ngayon na isang talunan? Ano pa bang kailangan kong gawin para tuluyan mo na akong palayain? Iyak ko nang sabi sa kanya. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko kaya gusto ko na ibuhos ang lahat ng sama ng loob ko na kinikim-kim ko lang. Krisa, wika pa nito na hindi alam kung paano ko patatahanin. Naiinis ako sa sarili ko, Jeffrey. Dahil kahit kinuha mo na lahat sa akin, ang pagkatao ko, ang buhay ko, at inalayo mo sa akin ang daddy ko at ipinakulong mo ako.
Nang dahil doon nagkandalat-silatsi ng buhay ko. Naranasan kong magkalkal ng lupa para lang mabuhay. Naranasan kong umiga sa matigas na papag para lang makatulog ng maayos. Naranasan kong magtago ng matagal sa takot na baka makita mo ako at ibalik sa seldang iyon. Naranasan kong manganak nang hindi ko pa kabuwanan at mag-isa sa ospital. Naranasan ng anak natin mag-isa sa incubator habang may mga aparatos sa katawan niya at pilit na mabuhay. Samantalang ikaw ang saya mo. Humihiga sa malambot na kama, kumakain ng masasarap, masaya sa mga nakakasama mo, pero ako, halos walang natira sa akin. Pero ang higit na kiniinisan ko hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Kiniinis ako sa sarili ko. Saka humagulhol na ako sa pag-iyak. Dahil sa inis ko, hindi ko na naisipan sinabi ko. Kaya nag-isip ulit ako ng maidadahilan sa kanya na hindi niya malaman ang tungkol kay Jennifer. Tumingin ako sa mga mata niya. Nung pinakulong mo ako, at nung gabing tumakas ako kasama ang ibang preso, doon ko nalaman na buntis ako sa anak natin. Naging maingat naman ako pero nanganak ako nang hindi ko pa kabuwanan kaya nawala sa akin ang anak ko. Pagsisinungaling ko naman sa kanya. Gusto kong iparamdam sa kanya kung paanong masaktan. Gusto ko iparamdam sa kanya na dahil sa kanya nawala ang anak namin. Yun ang gusto kong ipadama sa kanya. Tom! Sabay suntok nito sa lamesa. Nakita ko na namumula ang mga mata niya at nanlilisik. Nagkaroon tayo ng anak? Oo, Jeffrey. Kaya lagi ako na naghahanap ng shawarma dahil naglilihina ako nun sa anak natin. Pero sa kasamang palad, hindi ko siya nailigtas. Traumat! Sabay bato niya ng baso sa pader. Kaya nagkapira-piraso iyon. Nagulat ako sa ginawa niya. Tumayo siya at pinagsusuntok ang pader. Kaya napatayo ako sa inuupan ko. Lalapitan ko sana siya pero lumingon naman ito sa akin at nanlilisik ang mga mata. Bakit kailangan mo tumakas ng gabi ngayon sa kulungan, ha? Pasigaw pa nitong tanong sa akin. Dahil natatakot ako. Natatakot ako na pagpasapasahan ako ng mga pulis roon kapag nagtagal ako sa kulungan. Iyak kong sabi. Ang gago-gago ko. Sabay sigaw pa nito at balibag ng upuan. Jeffrey, tama na. Nangyari na yun, kaya huwag mo nang isipin na yun. Wika ko naman sa kanya. Nakikita ko sa mga mata niya ang panghihinayang. I'm sorry, Krisa. Nawalan tayo ng anak. Hindi mo man lang agad sinabi sa akin. Kung bumalik ka lang sana noon, sa mansyon, hindi sana hindi nawala sa atin ang anak natin. Mahina nitong sabi na umiiyak. Sinisisi mo ba ako sa nangyari? At bakit ako babalik sa mansyon? Tumakas nga ako para magtago sa'yo. Dahil natatakot ako na baka patayin mo ako dahil namatay ang lola mo at ako sinisisi mo. Pasigaw ko naman nasabi sa kanya habang umaagos sa mga luha ko. Hindi kita sinisisi. Kung hindi ka sana tumakas, hindi sana mangyayari iyon. Hindi sana nawala ang anak ko. Pinuntahan kita sa kulungan, kinabukasan pero wala ka na. Tumakas ka. Nito sa mataas na boses. Pinuntahan mo ako sa kulungan? At bakit? Tanong ko pa. Wala nang silbi ko sasagutin ko ang tanong mo. Ipagpatuloy mo ang pagkain mo. Nawalan na ako ng gana. Sabay sipa ng upuan na humarang sa daraanan niya. Saan ka pupunta? Iwan mo ko dito? Alis ka? Sunod-sunod kong tanong ng akmang lalabas ito. Magpapalamig lang ako ng ulo. Nito sa mataas na boses at maya-maya pa'y narinig ko na lang ang pagbagsak ng pinto ng malakas. Saka narinig ko ang pag-andar ng sasakyan niya. Aalis talaga siya. Hindi man lang niya tinapos ang pagkain dahil sa pagtatalo naming iyon. Nanlumo tuloy ako. Nawala na rin ako ng ganang kumain kaya ang ginawa ko, niligpit ko na lang ang pagkain sa mesa. Saka nilinis sa mga kalat. Inayos ko ang upuan at inilagay sa ref ang mga natirang pagkain. Halos wala ako sa sarili habang nililigpit ko ang mga kalat.
Hanggang naapakan ko na lang ang basag na baso na ibinato niya kanina. Nakalimutan ko kasi na may mga basag na bubog pa pala sa sahig. Napaupo ako sa sakit. Tinignan ko ang paa ko. Nakabaon ng basag na baso sa paa ko. Napamura na lang ako nang makita kong dumurugo ang paa ko. Binunot ko yun kaya lalong dumugo ang sugat. Tumayo ako para maghanap ng first aid kit. Buti na lang at nakita ko kaagad iyon sa ilalim ng lamesita na malapit sa television. Kinuha ko yun para gamutin ang sugat ko. Pagkatapos kong magamot ang sugat ko, ipaika-ika akong bumalik sa kusina at kumuha ng walis at dustpan para walisin ang mga nakakalat na bubog sa sahig. Saka inilagay ko iyon sa basurahan na nandoon. Dahil sa inis ko, nilinis ko ang buong bahay. Gusto ko mapagod. Nang sa ganoon ay makatulog na agad ako. Wala akong pinalampas maliban na lang sa 2 kwarto na nakasara. Pati ang banyo na malapit sa kusina ay nilinis ko. Ganoon din ang banyo sa kwarto niya. Pagkatapos ko maglinis ay para akong nawala ng lakas kaya nagpunas na lang muna ako ng pawis at nag-hot bath saka nahiga sa kama. Buti na lang at nakatulog agad ako. Jeffrey's POV. Pagkatapos namin magtalo ni Chris ay nagtungo ko sa isang bar sa Heaven City. Hindi ako galit sa kanya kundi galit ako sa sarili ko dahil sa pabigla-bigla akong desisyon. Napahamak ang anak namin ng dahil sa akin. Kung hindi ko lang siya pinakulong, edi sana buhay pa sana ang anak namin. Ininom ko ang alak na nasa kupita. Gusto kong saktan ang sarili ko para gumaan ang pakiramdam ko pero uminom na lang ako. Hindi ko lubos maisip ang mga pinagdaanan ng asawa ko nang dahil sa kagagawan ko. Naging miserable ang buhay ng asawa ko. Oo, noon yun ang gusto ko mangyari. Noong mga panahon na galit ako sa ama niya. Yung panahon na sinaktan niya ang kapatid ko. Si Sheena, na muntik na nito ikapahamak at na mga kambal sa sinapupunan ng kapatid ko. Pero hindi ko inaasahan na mangyayari nga iyon sa asawa ko. At higit sa lahat ay mawala ang anak namin. Tama nga ang daddy nito. Huwag akong gumawa ng bagay na pagsisisihan ko sa huli. Gusto ko man siyang yakapin kanina at damayan sa mga pinagdaanan niya na ako naman ang may kagagawan pero wala akong lakas na loob na gawin iyon. Sa sobrang galit ko nang malaman na nawala ang anak namin ay gusto kong sirain ang pader. Kaya minabuti ko na lang na umalis kesa makita ang asawa ko na nasasaktan sa mga pinaggagawa ko dati sa kanya. Nadudurog ang puso ko lalo na't nakikita ko itong umiiyak at sinusumbat sa akin ang mga nangyari sa buhay niya. Dahil lahat naman ng sinabi niya ay totoo. Kinuha ko ang buhay niya. Inagaw ko siya sa dating lalaking mahal niya. Si Darwin. Kung hindi ko siya inagaw kay Darwin, siguro ay masaya sila ngayon. Siguro hindi niya mararanasan ang mga naranasan niya sa piling ko. Siguro naging masaya ito sa piling ni Darwin. Sinaktan ko ang babaeng unang nagpatibok ng puso ko. Sinaktan ko ang mag-ina ko. Wala akong kwentang tao. Sa halip na protektahan ko sila, ako pa ang nagpahamak sa kanila. Dapat ko bang ibigay ang kalayaan niya? Dapat ba akong makapag-divorce? Nung sinabi niya sa akin kanina na mag-divorce na lang kami, hindi ako makapayag. Pero nang marinig ko ang lahat ng pinagdaanan niya sa loob na 5 taon, may karapatan pa ba akong ikulong siya sa kasal namin na sa una pa lang ay wala ng halaga? Nagpakasalang ako noon sa kanya para makaganti sa ama niya. Pero nung malaman ko na wala naman pala akong dapat ipaghiganti, ay may karapatan pa ba ako na mahalin siya? Puro na lang pasakit ang binigay ko sa kanya. Liligaya pa ba siya sa piling ko? Papupunan ko pa ba ng pagmamahal ang lahat ng kasalanan ko sa asawa ko? O dapat ko na siyang palayain sa kasal namin? Dapat ko na ba siyang pakawalan para lumigaya siya sa iba? O para mabawi niya ang buhay na nawala sa kanya dahil sa kagaguhan ko? Napainom ulit ako at inubos ko ang laman ng bote. Gusto kong tawagan si Darwin pero baka pagod naman ito o baka busy kaya umorder ulit ako ng isa pang bote ng beer. Maya pa ay lumapit sa akin ang isang sexing babae at maganda. Ay, bati pa nito sa malanding boses. Sabay gapang ng kamay nito sa matipuno kong dibdib at ang isa nitong kamay ay sa balikat ko. Nilapit niya pa ang mukha nito sa pisngi ko. Ang gwapo mo. Nairita ako sa ginagawa niya. Kung si Chris lang siguro ito malamang kanina pa ako natayuan at kanina ko pa ito sinunggaban ng halik. Gagapang sana ang kamay nito sa ilalim ko. Stop! Go away from me or else I will kill you!
Banta ko pa dito at pinukulan ng masakit na tingin. Medyo naalarma naman ang babae. Wapo sana, suplado naman. Sabay talikod nito at mabilis na hakbang pa ang ginawa. Makalipas ang ilang oras na pamamalagi ko sa bar ay napagpasyahan ko nang bumalik sa village. Gusto ko sana sa hotel na lang matulog kaya lang nag-iisa lang ang asawa ko sa bahay. Kaya tumayo na ako para magtungo sa parking lot. Medyo nahihilo na ako pagdating ko sa parking lot. Agad ako sumakay sa kotse ko at pinaharurot ko ito. Nagpatugtog ako at tama-tama naman ang music na tumutugtog. Habang tumutugtog ay paulit-ulit naman bumabalik ang mga sinabi sa akin ni Krisa, ang mga pinagdaanan niya. Kaya binilisan ko pa ang pagdodrive. Pasado na 2:00 ng madaling araw nang umuwi ako. Gusto kong bumawi sa asawa ko. Bukas dadalhin ko siya sa Holland at dadalhin ko siya sa bahay nila kung saan nandoon ang kanyang ama na naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay dadalaw kami sa puntod ng ina niya at mag-aalay kami ng mga bulaklak. Sa ilang minuto kong pagmamaneho ay nakarating na ako ng bahay. Pagdating ko sa bahay ay tiningnan ko ang kusina, maayos na mga gamit at ang mga nakakalat kanina. Siguro'y inayos na ng asawa ko. Pati ang nabasag na baso dahil sa pagbato ko ay wala na rin. Kaya nagtungo ko sa kwarto para tingnan kung natutulog na siya. Pagdating ko sa kwarto ay nakita ko itong mahimbing na natutulog. Tinitigan ko ang maamo nitong mukha. Kahit ang tanging lampshade lang ang nagpapaliwanag sa loob. I'm sorry, Chris. I'm so sorry to hurt your feelings. I'm sorry kung hindi ako naging mabuting asawa sa iyo. I'm sorry kung sinira ako ang buhay mo. I'm sorry for everything. Sabay halik ko sa kanya sa noo habang umiiyak. Pagkatapos ay lumabas ako ng kwarto. Nagtungo ako sa sala at kumuha ng sigarilyo sa pocket ko at sinindihan iyon. Chris's POV. Naramdaman ko ang pagdating na asawa ko. Narinig ko kasi ang tunog ng sasakyan nito. Tinignan ko ang relo kung anong oras na. Pasado 2:00 na ng madaling araw. Akala ko hindi na siya babalik matapos niya akong iwanan dito. Maya pa ay naramdaman ko na lang ang pagpasok nito sa kwarto kaya nagkunwari ako na mahimbing na natutulog. Pagpasok niya ay nagsalita ito. Pinilit kong hindi maluha at baka malaman nito na gising pa ako. Akala ko naman itatabi ito sa akin pero pagkatapos niya akong dampian ng halik sa noo ay lumabas rin ito. Saka ko napaiyak sa mga pagsusorry niya sa akin. Hinihintay ko sabihin niya sa akin na mahal niya ako pero asa pa ba ako? May dapat pa ba akong asahan? Kung noon ay may warning na siya na wag akong ma-inlove sa kanya at baka masaktan lang ako at hindi niya masuklian ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya tama nga siya. Nasasaktan ako dahil minahal ko siya at mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Ang puso nga naman kapag tumibok, wala sa tamang oras, wala sa tamang tao, at wala sa tamang panahon. Kung bakit pa kasi sa isang katulad ni Mr. Bright, the monster of my life, tumibok ang puso ko. Kaya nga, nakakainis dahil ang pag-ibig minsan, masugatan ka man, masaktan ka man, ay hindi mo naman ito pwedeng pigilan. Kahit sabihin pa ng utak mo sa puso mo na tama na, pigilan mo na ang nararamdaman mo pero mas suwain pa ito kaysa sa isip mo. Hindi ako mapakali sa higaan ko sa kama. Hindi na ako makatulog pa. Ano kayang ginagawa niya? Sa kabilang kwarto kaya siya natulog? Nainis ako sa sarili ko. Siya na nga itong nang iwan, ako pa ang may ganang mag-alala sa kanya. Gusto ko sana lumabas para silipin siya pero baka makita naman ako nito. Alam kong nakainom ito dahil sa amoy pa lang ng alak na nalalanghap ko mula sa hininga niya kanina. Hanggat maaari ay ayoko na makipagtalo sa kanya. Ayoko lagi kami nagtatalo. 2 beses pa nga lang kami nakikita pero parang aso't pusa na naman kami. Gusto ko sulitin ang mga araw na kasama ko siya. Kaya bukas gusto kong humingi ng sorry sa kanya. Gusto ko na makipag-deal na kung maaari iwasan namin na magtalo. Pinikit ko na lang ang mga mata ko para makatulog ulit. Maya pa'y bumigat na ang talukap ng aking mga mata kaya nakatulog na rin ako. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Bumangon ako sa kama at paika-ikang nagtungo sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Pagkatapos kong punasan ang mukha ko ay lumabas ako sa kwarto para uminom ng gamot ko. Ngunit nung nasa sala na ako ay nakita ko ang upos ng sigarilyo na nakakalat sa mesa. May ashtray ako nakita roon pero parang walang pakialam ang may-ari noon.
Siguro nasagi niya iyon kaya natapos sa mga upos at abo nito sa sahig. Nagtungo ako sa kusina para inumin na ang gamot ko. Pagkatapos ay nag-init ako ng tubig para uminom ng gatas. Kumuha ako ng walis at dustpan para linisan ang nakakalat na upos ng sigarilyo ni Jeffrey. Nang makuha ko na ang dustpan at walis ay paika-ika ako nagtungo sa sala. Pero pagbalik ko sa sala ay naabutan ko ang asawa ko na tumatayo sa harap ng TV at may pinipindot sa remote. Hindi niya ako napansin kaya pinagpatuloy ko ang pagwawalis ko. Nung mailagay ko na sa dustpan ang mga upos ng sigarilyo ay paika-ika akong bumalik ulit sa kusina pero natigil ako sa paghakbang nang nagsalita ito. Gising ka na pala. Maganda ka dahil pupunta tayo sa Holland. Anito sa baritonong boses. Lumingon ako sa kanya. Halatang walang tulog ito. Anong gagawin natin sa Holland? Tanong ko naman. Saka umupo naman ito sa sofa. Mamamasyal. Sa kami pupuntahan tayo. Wika pa nito habang ang mga mata ay nasa TV. Sige, ikaw ang bahala. Wala akong ganang sagot saka humakbang ulit ako patungong kusina. Pero bigla ulit ito nagsalita. What happened to you? Lumingon ako para tingnan siya ngunit sa lubong ang mga kilay niya. Wala. Sagot ko. Anong wala? Tumayo ito at lumapit sa akin. Bakit paika-ika kang lumakad? Ito ba? Sabay angat ko ng paa ko. Napakan ko kasi ang basag na baso kagabi. Kaya nasugatan ako. Sagot ko naman. Napapamura ito at kinuha sa akin ng dustpan at walis. Saka itinabi sa gilid at agad ako nitong binuhat na parang bagong kasal. Jeffrey, ibaba mo nga ako. Protesta ko naman. Napaka-careless mo talaga. Sagot naman ito. Sa halip na ibaba niya ako ay dinala ko nito sa mahabang sofa at pinaupo. Saka lumuhod ito at tinignan sugat ko. Kinuha nito ang bandage na nakatapal sa sugat ko kaya napangiwi pa ako sa sakit ng tanggalin niya ang nakatakip sa sugat ko. Shit! Ang laki nito Salubong pa ang kilay nito. Dahan-dahan niyang inilapag ang paa ko at tumayo saka kinuha niya ang first aid kit. Naalala ko naman na nagiinit pala ako ng tubig kaya nagmamadali akong tumayo at tumakbang nang bigla na lang akong napatid at buti na lang at nahawakan niya ako kaagad. Anong ginagawa mo? Paano kung hindi kita nahawakan? Sana nasubsob ka? Sermon naman ito sa akin sa mataas na boses. Naalala ko kasi sinalang kong tubig sa kalan. Baka kasi kumukulo na. Sagot ko naman na napangiwi sa sakit ng sugat ko. Damn it! May heater naman, bakit sa kalan ka pa nagpakulo ng tubig? Wika pa nito at inilapag ang bitbit nitong first aid kit. Maupo ka dyan. Utos pa nito sa akin at itinuro ang sofa saka tumaliko dito para magtungo sa kusina. Kaya umupo naman ako. Maya-maya bumalik rin ito at pumwesto sa harap ko. Saka inangat nito ang paa ko nang may sugat sa talampakan. Hindi ka kasi nag-iingat. Saglit lang naman ako umalis tapos may sugat ka na. Sermon pa nito habang hinuhugasan ng agwa oxanada ang sugat ko. Pagkatapos ay nilagyan niya ng betadine. Nakalimutan ko kasi na may basag na baso pala sa sahig. Sagot ko naman sa mahinang boses. Minsan kasi tumingin ka rin sa paligid mo. Anito habang nilalagyan ng bandage ang sugat ko. Kasalanan ko ba yun? Siya naman na nagbato ng baso sa pader. Ngunit hindi na lang ako umimik pa at baka sana naman mauwi ang usapan namin. Kailan ka ba natuto manigarilyo? Kung may inis kong tanong sa kanya. Inilapag niya ang paa ko nang matapos niya itong gamutin pagkatapos ay tumayo. Noong panahon na tumakas ka sa kulungan. Alam mo bang stress na stress ako noon sa kahanap sa'yo? Wika pa nito. Anong gusto mong inumin? Gusto mo ng chocolate drink or gatas? Tanong pa nito. Ako na magtitimpla. Sagot ko naman. Lalo namang nagsalubong ang mga kilay nito. Manatili ka dyan sa upuan mo at huwag matigas ang ulo mo. Anong gusto mong inumin? Tanong pa nito sa akin. Alak. Pabiro ko pang sagot. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Chris. Anito sa seryosong muka. Sumimangot naman ako. Ang aga-aga ang init ng ulo. Gatas na lang. Nakasimangot kong sagot. Okay. Saka tumalikod na ito sa akin. Napakasuplado naman talaga nitong lalaking ito. Pasalamat siya at gwapo siya dahil kung hindi ko siya pagtsatsagaan. Maya-maya pa'y bumalik na ito at may dala na itong tray na may lamang 2 tasa at may toasted bread. Nilapag niya ito sa lamisita. Ito ang drink mo.
Saka inilapit niya ang tasa na may lamang gatas sa akin. Maya pa'y tumabi ito sa akin pero bago iyon ay may kinuha ito sa wallet niya. This is my ATM card. Sa'yo na muna ito para kapag may kailangan kang bilhin, hindi ka na manghihingi sa akin. Wika pa nito. Pero nakakaya naman yata. Kabibigay mo lang ng pera sa akin nung nakaraan. Nahihiya ko pang wika. Wala namang nakakaya dito, Krisa. Asawa kita kaya dapat lang na ibigay ko ang mga pangangailangan mo. Kaya tanggapin mo na iyan. Wika pa nito. Kaya tinanggap ko naman ang ATM card niya. Malaking pabor din iyon sa akin dahil makakabili na ako ng libingan ko. Salamat. Saka humigop ako ng gatas sa tasa. It's okay. Bilisan natin para maaga tayo makarating sa Holland. Utos pa dito sa akin. Okay. Saan ka pala pumunta kagabi? Tanong ko pa. Nagpalamig lang. Seryoso naman itong sagot. Jeffrey? Muli kong tawag sa kanya. Sagot nito habang nakafocus sa TV. Sorry pala kagabi. Hingim pa umanhin ko naman. Kalimutan mo na yun. Sige at magsha-shower na muna ako. Sabay tayo nito. Parang iniiwasan niya akong kausapin. Hindi ko talaga maintindihan ang ugali ng lalaking ito. Paiba-iba pa ang mood. Maya-maya pa ay tumawag si Mama Lu. Hello Ma? Kamusta na kayo? Si Jennifer, kamusta na? Wika ko sa kabilang linya. Heto at gusto ko makausap. Namimiss ka na daw niya. Ani Mama Lu sa kabilang linya.